Dito po gagawin sa SMX sa MOA sa Pasay City ang 2025 Regional Convention ng mga Jehovah's Witnesses. Ito po ang espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Isang araw bago pa ang aktwal na convention ng mga Jehovah's Witnesses dito sa SMX, nagkaroon ng press conference ang kanilang mga kinatawan mula po sa Jehovah's Witnesses. Naririyan ang overview na ipakikita naman ni Ginoong Normito June Zapata. Sa buong Pilipinas po magkakaroon ng 172 regional conventions. Ito po ay gaganapin sa 90 cities and municipalities. Meron din po regional conventions sa mga small islands sa Philippines, tulad ng Puyo sa Palawan, Burjo sa Quezon, at Bantayan Island sa Cebu. 16 weekends po itong regional convention sa Philippines. Nagsimula na po ito noong May 23 at sa huling araw convention in September 7. Lahat-lahat po 14 languages program ng regional convention. Kasama po rito siyempre yung Tagalog, Cebuano, Filipino Sign Language. Pero kasama rin yung mga iba pang mga languages sa iba't ibang parte ng Pilipinas tulad ng Itawid, Bayan, Inapianon sa Aklan, at yung Fantanaye sa Benguet. Para naman dito sa Pasay City, ang regional convention po ay dalawa. Yung una yung June 27 to 29, at yung sumunod naman yung August 22 to 24. Inaasahan po na mga 14,000 ang maka-attend sa regional convention. Ito po ang pinakamalaking regional convention sa Pilipinas sa taong ito. At yung susunod naman, August 22 to 24, ito naman po ay Cebuano kasama yung English. Yung combined attendance nila ay inaasahan ng mga 3,500 lahat. Kapag ganitong kalaki yung mga event, 14,000 inaasahan, isang concern natin ay yung security and safety. Kaya noong May 29, 2025, ang mga saksi ni Jehovah ay nakipagpulong sa local government ng Pasay City. Kasama rito yung Philippine National Police, yung Bureau of Fire Protection, Pasay City Disaster Risk Reduction and Management Office. At nagpapasalamat tayo sa local government dahil sa kanilang pagsuporta sa ating mga gawain sa regional convention. So tayo po ay nakikipagtulungan sa Pasay City Local Government at sa Mall of Asia Traffic Team para maging masaayos ang taloy ng trapiko sa 3 araw na convention. Meron po tayong Convention Emergency Preparedness Plan. Kasama rito yung Emergency Response Team at Evacuation Plan. Paghahanda pa naman yung mga sakuna na maaari mangyari sa panahon ng convention. Meron din tayong First Aid Department para sa medical emergencies at meron din Safety Department. Program na ito, pwede mo download gamit sa jw.org/tm. Yung mga video na release, yung full episodes ng video na napanood no kanina, pwede nyo na din ma-download, libre. Libre po yan, so wala pong bayad yan. Pero ngayon ay English lang yata yung nakalilista, wala pong Tagalog. Gamit yung URL na yan. At kung meron pa po kayong information na kailangan po sa convention schedules and venues sa buong Pilipinas, lalo na yung mga hindi pa natatapos, pwede po kayong punta sa jw.org/tm, tapos i-click yung tungkol sa amin, tapos i-click ang convention. Wala pong bayad at hindi mawawala ka ng bayad sa pagpano sa convention na mga sige. So with that, maraming salamat. And just wanted to know how many attendees are you expecting? Here in Pasay City, the 2 conventions here has an anticipated attendance of 70,500 for 2 weekends. And then in the Manila Assembly Hall of Jehovah's Witnesses, that will be used for around 15 weekends. Each weekend would have around 4,500 attendance. For the whole Philippines, we don't have yet the number for the anticipated attendance. However, there are more than 260,000 Jehovah's Witnesses in the Philippines. So we are expecting that the attendees for the entire Philippines would exceed that number because there are also friends, families, and other invitees who would be coming over. And regarding the invitation campaign, yes, we do invite the public for this regional convention, which the campaign starts 3 weeks before a particular convention. So for this weekend's convention, it started already 3 weeks ago. And this is open to the public and we are inviting everyone.
I'm just looking up the program languages and you also have it here that they're not necessarily with languages, but why is there a special interest in these major languages? Gusto natin na maibigay yung mabuting balita sa lahat ng tao kung hanggat posible. So, syempre, iba yung impact kapag sariling lengguwahe mo naririnig yung mga katotohanan sa bibigyan. And that is the reason why kahit na yung mga ganitong mga hindi ganong kalalaking mga communities na nagsasalita ng specific language, kung mayroong kakayahan na ma-translate ito sa lingwahe nila, talagang ginagawa ko na. So as much as possible, kapag mayroong mga pagkakataon na kailangan i-translate, for example, yung isa program, kahit na maliit na lingwahe ito, napakalaking effect po nito dun sa mga tao na nakakabing. Worship na, paano naiba ito ngayon? Dahil ba mas marami tayo ngayon? O, kasi, yun dati, nagkaroon din tayo ng press conference. It is an international convention here in Metro Manila. Tama po kayo nung ulit nating press conference ito 2019 International Convention. Pero sa taon ito, ang Public Information Department nag-organize ng iba't ibang press conferences sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para ma-invite na rin sa public at malaman ng public itong regional convention na ito. Sa taon dito sa SMX Convention Center, bukas 27 to 29 ng June, anticipated attendance ay 14,000. So isa po ito sa malaking pagtitipon ng mga saksi ni Jehovah sa Pilipinas. Pagamay, ito ay domestic lang, hindi ito international tulad ng dati. Pero malaki pa rin siya kung kukumpara sa ito pang mga regional convention na naganap dito sa SN. How many convention ang ginagawa natin sa under the SN or the SMX throughout the Philippines? Is it only the Luzon area or in Metro Manila? Hindi lang po dito sa SMX Manila. Meron din ibang SMX Davao, ginagamit po natin yan. SMX Clark, kasama rin po yan. At meron din sa Visayas, maraming SMX Convention Center sa buong Pilipinas yung ginagamit ng mga saksi ni Jehovah para sa regional convention. May idea po ba tayo gaano karami yung mga volunteers sa pagkakataong ito dito sa SMX sa Pasay? And kung saan-saan po ba sila may idea po ba tayo? Sa mayon sa ating convention committee, na-anticipate nila ng mga 1,100 volunteers ang matutulong-tulong kasama dito yung Jelinis, yung mga attendant, traffic, first aid, yung pagtatayo ng mga LED walls sa makikita niyo mamaya. Ang mga dadamit po bukas mga delegates dito ay manggagaling sa primarily NCR at saka Cavite. Kaya yung mga volunteers natin, nasa lubong yung iba siguro sa kanila kanina, primarily nagagaling sila sa Cavite at dito sa NCR. Thank you very much, Mr. Zapata. Talagang naintindihan namin kung gaano kalawak ang gawain ng mga Jehovah's Witnesses, pati na ang espiritu ng pagbubulontaryo sa inyong hanay. At syempre, bahagi ng pure worship o dalisay na pagsamba bilang siyang theme ng mga Jehovah's Witnesses dito sa convention ito. Nagtanong tayo, gaano nga ba kahalaga na naniniwala ang isa sa kanyang mga pinaniniwalaan? Naririto si Goblet Mole ng Inquirer. Mahalaga na well-informed tayo. Kaya kapag pumipili ako ng doctrine or belief na pwede kong panghawakan, talaga nagre-research ako. I base my decision-making on facts. Kaya nung nag-aral ako ng Bible, nakita ko yung Bible principles, kung paano ito nakatulong sa buhay ko, ito yung nakaka-affect sa decision-making ko. Yung Bible principles na nagiging guidance ko sa pakikisalamuha sa tao, on resolving conflicts, sa pakikipagkapwa-tao, yung pag-resolve ng problema on a peaceful way, lahat yon naka-base sa Bible principles. At ang pinakamahalaga, ginagamit ko rin yung Bible principles na natutunan ko through the years sa decision-making ko, sa pagpili ko ng career, sa pagpili ko ng mga iba't ibang, kahit mamaliliit na aspeto ng buhay ko, at sa pag-direct ng buhay ko sa future. Kaya yung pagpili ko ng trabaho, pagpili ko ng mga kasamahan, lahat yon naka-base sa Bible principles. Si Jerome Robles ng PH Media.
Naniniwala ako dun sa pinaniniwalaan ko dahil ito ay nakasalig sa katotohanan. Nakasalig po sa isa sa pinakamahalagang aklat sa balat ng lupa at sa buong history ng tao. At yan ang kasulatan, ang Biblia. Kaya yan po ang aking pinaniniwalaan. At maging si Ray Pacheco ang ating news anchor. Bago ako naniwala muna, ni-research ko muna yan. Hindi naman basta-basta ka maniniwala sa isang dapat na paniwalaan agad. Depende yan. Kailangan ma-research mo at nakita mo talagang ito ang totoo at nakita mo naman ng mga katibayan and you have all the evidence and the evidence is there, bakit hindi ako maniniwala? Makakasama din natin ang spokesman ng mga Jehovah's Witnesses, si Ginoong James Morales. Whether yung paniniwala po kasi it should be personal, no? So, pwede kasi tayo maniwala sa isang bagay pero hindi tayo convinced. In a way na baka na-influensyahan tayo ng environment natin o di kaya baka merong ilang tao na nagsabi sa atin dahil nagtitiwala tayo sa taong ito, para bang sinabi natin ito na rin yung pinaniniwalaan ko. Pero yung factor na kailangan yung pinaniniwalaan natin, personal tayong nakakaunawa nito. So, kailangan meron tayong sariling understanding sa mga bagay-bagay. So kailangan personal effort, magtsatsaga talaga o magsisikap ang isa na alam mo. Definitely, opo. Kasi hindi naman pwedeng instant lang o di kaya walang effort. Kasi kapag pinagsikapan mong matutunan ng isang bagay, namuhay ka ayon doon sa natutunan mo, magkakaroon ka ng conviction na kahit sabihin mo sa ibang tao, alam mo sa sarili mo, totoo ang pinaniniwalaan ko. Eh hindi po ba lalo pa ngayon na nagkalat ang mga misinformation, fake information? Yes, tama po. Agree po kami dyan. Kailangan namin makita alin ang totoo, alin ang fake. At kapag na-convince namin yung sarili namin, nakita namin yung totoo, based on facts na makukuha sa iba't ibang legitimate sources, well, yun po yung aming paniniwalaan. At yan yung bahagi din ng pinag-uusapan o content ng inyong regional convention ng taong 2025. Definitely po, opo. At katulad po ng mga madalas namin binabanggit, ang lahat po ng aming pinaniniwalaan ay galing sa Biblia. Walang labis, walang kulang. Thank you, James. Thank you, Mr. Morales. At syempre sa ating mga kasamahan, mula po sa pamamahayag, may kinalaman sa napakahalagang tanong na yan na kanilang sinagot kung bakit nga ba naniniwala sila sa kanilang mga pinaniniwalaan. At syempre, pagkatapos ng press conference, naglibot naman tayo kasama si Ginoong June Zapata, si Professor Gary Montemayor at maging si Carl De Vera. At binisita natin ang mga masisipag na mga voluntaryo mula sa hanay ng mga Jehovah's Witnesses, mula sa pagtatayo ng kanilang mga stage at ganoon din ng mga LED monitor na kinakailangang itayo mula po sa ground floor hanggang sa second floor kung saan gagamitin ang dalawang palapag na ito. Malakas ang espiritu ng bayanihan bago pa ang aktwal na konbensyon ng mga Jehovah's Witnesses. Mula po dito sa SMX Convention Center one day before yung kanilang convention bukas. Naririto tayo sa second floor ng SMX at makakasama natin ang Assistant Contract Representative ng mga Jehovah's Witnesses dito po sa konbensyong ito, si Ginoong Mike Capulya. Mike, mukhang napakarami namang mga volunteers ito, no? Itong mga gumagawa dito. Yes, so tama po. Mga volunteers po ito galing sa iba't ibang lugar ng Cavite and Manila. Ano po ang mga ini-install nyo? At mula pa anong oras kayo dumating dito? Maaga pa sila dito. Mga 5 a.m. nandito na sila para mag-ready. And then, ang ini-install kasi sa event na ito, dahil ang gagamitin namin ay second floor and ground floor, nasa mga 10 LED walls. Uy, napakarami. Yung ganito kalalaki? Opo. 10 ganyan. 10. So naka-ready na kayo. Palagi kayo may ganyan. Hindi nyo na nire-renta yan. Meron ng sarili ang organization para makales sa renta. And then, yung quality kasi kailangan ma-maintain yung pinaka-highest quality pagdating sa pagpapalabas ng mga video para sa benefit ng mga members ng Jehovah's Witnesses. So ang ground floor at second floor ng SMX Convention Center parehong gagamitin? Yes po. Ang capacity nito ay 9,400 per floor. Kaya gagamitin ito ng 3 araw. Pero dahil sa safety, hindi naman lahat ng capacity na yon ay magagamit. Nag-iiwan pa rin ng 20% na buffer para nang sa ganon, yung mga invited ay maging maalwan din yung kanilang pagdalo.
So bali po, may stage, tapos may mga LED TV, yung mga speakers. Yung speakers po, provided na rin ng organization. Meron doon sa baba, meron din sa taas. Simultaneously naka-hook yun. Kaya dito sa taas po, makikita nyo, dalawang LED wall sa harap. Pero dahil mahaba itong hall, meron pong dalawa doon din sa gitna. Sa baba po, 6 ang ilalagay. Oo, kasi yung distribution ng sound, hindi Tama ba? po, tama po. Hindi naman po pwedeng napakalakas lang sa isang parte. Tama. Ang layo nito, ang haba nito. Kaya po, nag-invest ang organization na gumamit ng mga makabagong technology ng sound system. Nang sa ganun, mag-benefit hanggang dun sa pinakadulo. Dito sa Pilipinas, ganito. Ganito. At ganyan din ang ginagawa globally. Yes po, ang standard natin ay isa lang, kailangan mag-benefit ang lahat ng members pagdating sa ganitong convention dahil doon nakasalalay yung pagpapastrengthen ng kanilang faith. Oo, kasi yung pakikinig yun ang napakahalaga, di Tama po ba? po. So hindi pwedeng ngongo ang sound. Hindi po papasa yun. Kailangan may sound check mamaya bago everyday. For example, ito ay ingress. Bago mag-uwi ang lahat, kailangan ma-sound check. Yung quality ng video and audio kailangan 100% okay para kinabukasan go na lahat pagdating sa program. Di po ba may mga trabaho din kayo? Paano nyo pinaghahandaan yung ganitong pagbubolontaryo? Tama po, meron din kami mga personal na mga trabaho pero ito yung dedication namin to support yung organization para sa benefit ng mga kapatid namin and then ng mga invitees din na dadalo sa ganitong convention. So lahat ng mga dumating dito, may mga trabaho din yan, umabsent sa kanilang mga work ngayon. Yes po, paalam sila sa mga employer nila na for this day mag-volunteer sila para mag-install ng mga speakers and LED walls. Sa tansya po ninyo, mga ilan ang dumating na mga voluntaryo ninyo ngayon? Kanina sa bilang nila yung attendant pa lang na sinasabi nila sa 300 plus na. Pero kanina dun sa safety orientation nung mismong SMX nakita na para more than 400 yung dumating. Kaya malaking tulong yun para mapabilis yung work at matapos ng maaga, makapagpahinga sila ng maaga para tomorrow mag-benefit sila sa program. Pero may team dig kayo, syempre. May iba ring grupo na may actual na mga voluntaryo habang nagpo-programa kayo. Meron din sila yung mga behind the scene. Yung sa safety, sa attendance, sa parking. Lahat yan makita nyo sa facility pero mag-benefit pa rin sila. Kasi naka-live broadcast yung aming program. Kaya kung may cellphone silang dala, kahit nasa labas sila ng hall, makikita pa rin nila yung actual na nangyayari sa stage. Ako po si John Paul Gan, isa pong unpaid volunteer sa audio-video department ng convention na ito. Well, ang goal ng audio-video department ay maitawid ng malinaw ang programa sa pamamagitan ng ating audio system. Bilang isang unpaid volunteer, ang motivation namin dito ay mapaglingkuran ng mga delegates na dadalo sa convention ito at mag-benefit silang mabuti sa program at siyempre pa mabigyan namin ng kapurihan ng Diyos na Jehovah. Johnson here, ang aking department ay sa cleaning. Papangalagaan namin yung kalinisan at yung orderliness ng buong hall. First floor, tsaka yung second floor. So kailangan na mapanatiling malinis ito, mamomonitor namin. At including pa rin dito yung water delivery. Kasama yon doon sa trabaho ng cleaning department. Organize ang mga Jehovah's Witnesses at kagalakan namin na makatulong doon sa mga kapatid. Kasi talagang malaki ang attendance nito. Aabot ito ng 16,000. Kaya sisiguraduhin namin na mapaglilingkuran sila. So yun yung motivation namin. Ako ay naka-assign ngayon dito sa First Aid Department para tulungan yung mga delegado namin. Kung mayroon silang emergency, binibigay namin sa kanila yung pangunang lunas. At kung sakali man yung pangunang lunas, hindi mas kailangan pa, so dinadala namin sa mga ospital na maaring makatulong na sa higit nilang pangangailangan. Since 1996, volunteer na ako sa First Aid. At bagamat minsan may mga challenges, pero maraming mga karanasan ang naranasan ko na tumutulong sa akin na mas mag-volunteer pa, gawin yung pagtulong sa mga pangangailangan ng mga kapatid kahit may minsan stress pero masaya na makita namin na yung mga delegates po namin ay natutulungan namin at yung iba talagang nalalapatan ng pangunang lunas at nakaka-attend pa sa panahon ng convention.
Pero syempre, hindi rin natin maaaring kaligtaan ang ating mga kababayang Cebuano at ito po ay kakatawa rin naman ng isa sa mga spokesman ng mga Jehovah's Witnesses na naririto rin mula sa SMX Convention Center, si Ginoong Carl Vincent de Vera. Gaano kahalaga yung preparasyon na ginagawa ninyo? Pwede in Cebuano. Nindot kayo di nga preparation kay dagan kay tag makatunan makatunan nato kung giun sa pagsukol ni Hesus ang mga tentasyon o sa nga paagi nga masundog nato siya. So, nationwide to di ba? Na ginagawa. At kahit dito sa Metro Manila, may mga Cebuano na session. Dagang Cebuano, Metro Manila, gikan sa Laguna, paingon sa Tarlac. Unya, ang among pong convention para sa Cebuano sa August 22, 23 o 24. Kasabay ng English. Dito rin sa SMX yan. SMX. Isa dun sa highlight ng pure worship na tema ninyo, yung tanong na bakit mahalaga na naniniwala ang isa sa kanyang mga pinaniniwalaan. Personal. Personal. Kay para sa kuha, kay dagan man kay mga scam o dagan mga fake news o gani ato ang mga tingog ginaawat na ginaawat na mao nga importante gayud nga makaplagan gayud nato ang kamatuoran kung sa atong gituhoan para sa kuha gisusi gayud ni nako maayo gitan-aw gibasa gayud niya ako sa Biblia og kini ba tinuod mao nga ako ang pagtulunan binasi gayud sa Biblia og unsa poy resulta sa pagbadapat niini kinahanglan gyud na binasi sama sa ko akong gisusi gayud ang Biblia kung tinuod ba gyud. And isa rin sa highlight niyan yung sinasabi ninyo na paano pamamarisan yung ginawa ng Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa. Paano ninyo sinusundan ito? Pananglitan kung katong kay Jesus kung giyon sa kapagdintal giyon sa pagsukol ni Jesus si Satanas ngawa nga gibalibaran dayon ni ang tentasyon so mapadapat na namo sa among panginabuhi kaning prinsipyo nga nakatuna namo kang Jesus nga kung adunay mga tentasyon nga magatubang sa mua amo dayon suklan mulikay dayon mi para di sa to ang mga igsoon o mga higala nga mga Cebuano diri sa Metro Manila adunay simbuado nga lingwahe para sa regional convention paghimuon din sa SMX Manila sa August 22, 23 o 24. At syempre maraming salamat sa mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan na kaagapay din ng mga Jehovah's Witnesses sa pagsasagawa ng ganitong mga konbensyon para po sa ikatatagumpay at kaligtasan ng kanilang mga miyembro at mga naimbitahan sa ganitong mga konbensyon. Mula sa SMX Convention Center at patuloy na pag-aanyaya ng mga Jehovah's Witnesses saan man sa mundo para po sa 2025 Regional Convention na may theme na Pure Worship. Ako po si Susan K.